Ang pinagpalang oras para sa pagsamba ng Sabat ay dumating na. Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para sama-samang pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na pinamagatang Ang Diyos Ama at Diyos Ina. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng sangkatauhan ay na nabibigo silang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Diyos. Ito ay nagiging isang mapanganib na problema para sa lahat ng tao. Sa madaling salita, ito ay isang krisis para sa buong sangkatauhan. Kung aaminin lang ng mga tao na hindi nila kilala ang Diyos, magiging nasa mas kanais-nais na sitwasyon sana sila at magkakaroon ng pag-iisip na matuto mula sa Diyos nang pumalupa siya para turuan ang lahat ng tao. Gayunman, kahit na nag-aangkin silang nakikilala ang Diyos, sa katunayan, tiyak na hindi kilala ng mga taong ito kung sino talaga ang Diyos. 2,000 taong nakalilipas, si Apostol Paul na isa sa mga pinakatapat na apostol ay bumisita sa lungsod na nagngangalang Athens. Nang dumating siya roon, natagpuan niya ang maraming taong sumasamba sa isang bulaang Diyos. Sa panahong iyon, nakatagpo siya ng isang dambana na gawa ng mga tao na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Nabalisa at nabagabag dito si Apostol Paul at nagsabing, "Paanong nagagawa niyong bulag na sambahin ang isang di kilalang Diyos?" Dagdag pa niya, "Kaya't ang sinasamba niyo na hindi kilala ay siyang ipahahayag ko sa inyo." Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto ay siya na Panginoon ng langit at ng lupa. Ginawa niya ang bawat bansa ng mga tao. Tayo ay mga nilalang lang niya. Ganito nangaral si Apostol Paul ng Ebanghelyo, ipinapahayag ang tungkol kay Hesukristo sa mga araw ngayon. Maraming taong nasa paligid natin ang nag-aangking naniniwala sa Diyos, pero mali nilang iniisip na tatanggapin ng Diyos ang pagsamba nila na walang kabuluhan dahil sila ay bulag at walang kaalam-alam tungkol sa kung sino talaga ang Diyos. Kung gayon, anong pagsamba ang tatanggapin ng Diyos? Sa anong katotohanan natin siya kailangang sambahin? At sino ang Diyos na dapat nating katakutan? Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ang salita ng Diyos patungkol dito. Tingnan natin ang aklat ng Hosea chapter 6 verse 3. Nababasa sa chapter 6 verse 3 na, "At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway, at siya ay paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa." Dapat na matagpuan ng buong sangkatauhan ang mga sarili nila sa posisyon para makatagpo ang Diyos. Pero sa kasawiang palad, hindi nila alam kung sino talaga ang Diyos. Kaya sinabi ni Propetang Hosea na, "At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon." Walang kaalaman ang sangkatauhan tungkol sa Diyos. Kahit na pumalupa ang Diyos sa laman, hindi siya kilala ng mga tao. Hindi man lang nila alam kung ilang larawan mayroon ng Diyos. Kung mayroon silang bulag na pananampalataya sa Diyos nang hindi siya nakikilala, wala silang pinagkaiba sa mga nasa Athens. Nang pumunta si Apostol Paul sa Athens, sinamba ng mga tao ang kanilang mga Diyos sa harap ng dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Pagkatapos ng 2,000 taon, muling nauulit ang parehong sitwasyong ito sa panahong ito. Naniniwala tayo sa Diyos Ama at Diyos Ina. Pero marami pa ring simbahan sa mundo ang nag-aangking, ang Diyos ay iisa lang. Walang ibang Diyos maliban sa Diyos Ama. Paano kung nagpakita ang Diyos hindi lang sa larawan ng Diyos Ama, kundi pati sa larawan ng Diyos Ina? Kusang loob kaya silang tatanggapin ng lahat ng simbahan sa mundo na naghihintay sa kaligtasan ng Diyos? Sa tingin nyo, matatanggap kaya nila sila? Pinaniwala silang maniwala sa Diyos Ama lang. Naghihintay lang sila para sa Diyos Ama. Gayunpaman, dumating ang Diyos Ina. Matatanggap ba nila talaga siya? Sa katunayan, walang makakatanggap sa Kanya. Tanging ang mga naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina ang makakatanggap sa kanila pag nagpakita sila. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Kung gayon, bakit nga ba lubos na naniniwala ang mga simbahan sa Diyos Ama lang sa mga araw ngayon? Bakit nila naiintindihan tanging ang Diyos na may lalaking larawan? Hindi alam ng mga simbahan ngayon sa buong mundo ang mga tunay na katuruan ng Biblia. Iyon ay ang katotohanan na umiiral ang Diyos Ama at pati ang Diyos Ina.
Kaya naman, hindi kagulat-gulat kung hindi nila ito kailanman tatanggapin at sa halip ay tatanggihan ng Diyos Ina na dumating sa laman. 2,000 taong nakalilipas, ang lahat ng relihiyosong pinuno, gaya ng mga Fariseyo, mga Saduseyo at mga Eskriba, ay tumanggi sa Mesiyas, ang Kristo na dumating sa laman sa pagpapapako sa kanya sa krus. Pareho ito sa panahong ito dahil sa kakulangan nila ng kaalaman tungkol sa Diyos. Humahantong sila sa pagtanggi at paninirang puri sa Diyos, paggawa ng maling usap-usapan tungkol sa Diyos, at pagsasawalang bahala sa mga katuruan ng Biblia. Ang pag-uugali nila ay hindi makatwiran at walang katuturan. Ngayon, tingnan natin ang katuruan ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Matthew chapter 6 verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Nang pumalupas si Jesus sa laman, tinuruan niya ang sangkatauhan tungkol sa pag-iral ng Diyos. Tinuturuan tayo na ang Diyos ay ang ating Ama. Verse 9, sinasabi, manalangin nga kayo ng ganito. Ano? Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin, at huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sa panalangin na tinuro ni Jesus sa buong sangkatauhan, ginamit niya ang ekspresyon na tumutukoy sa Diyos bilang Ama. May maraming bersikulo na malinaw na nagpapatunay sa pag-iral hindi lang ng ating Diyos Ama, kundi pati ng ating Diyos Ina. Gayunman, binibigyang diin lang ng mga tao ngayon ang partikular na bersikulong ito na nagsasabing, Ama naming nasa langit, at ipinipilit na, dahil ang Diyos ay ating Ama, lalaking larawan lang ng Diyos ang umiiral. Dito, mahahanap natin ang isang malaking bahagi na hindi nila makita. Kung mayroon silang ganitong uri ng maling pagkakaintindi, paano nila matatanggap kailanman ang Diyos Ina kahit na pumalupa siya sa laman para iligtas ang sangkatauhan? Paano nila hahawakan ang kanyang kamay? Ang kanyang kamay ay ang kaligtasan at ang lubid ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Nahaharangan at nababaluktot ang mga pag-iisip nila dahil sa kanilang maling paniniwala. Pumunta tayo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Sinasabi ng chapter 6 verse 17 na, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging, Ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dito sa bersikulong ito, makikita nating binabanggit ng Diyos ang kaugnayan sa pagitan ni Ama at ng kanyang mga anak na lalaki at babae, pero walang binanggit tungkol sa Diyos Ina. Kaya naman, kahit na ang sangkatauhan ay nag-aangking naniniwala sa Diyos, pinipilit nila na umiiral ang Diyos tanging bilang ating Ama at tayo ang mga anak ng Diyos. Tumatanggi silang talakayin ang anumang bahagi ng Biblia na nagpapatunay sa Diyos Ina. Sinasabi ng Diyos na, ako'y magiging Ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Dahil ang siyang nagsasabi nito ay ang Diyos Ama. Dahil siya ang ating Ama, sinasabi niyang siya ang ating Ama at na tayo ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Gayunman, maling iniisip ng mga tao na, dahil ganito ang sinabi ni Ama, walang Diyos Ina. Pag-isipan natin ang tungkol dito. Sino ang lumikha sa langit at sa lupa? Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng ito. Sino ang lumikha sa lahat ng lalaki at mga babae? Ang Diyos din ang lumikha sa kanila. Nilikha ba ng Diyos ang lahat ng bagay ng walang dahilan? Nilalaman ng nilikha ng Diyos ang kanyang malalim na kalooban. Pagkatapos, pinahintulutan niya ang buong sangkatauhan na bumuo ng isang pamilya. Sa isang pamilya, may isang ama, isang ina, at mga anak na lalaki at babae. Nilikha ng Diyos ang lahat ng papel na ito sa isang pamilya. Kung ang sistemang ito ay nilikha ng Diyos, tiyak na may dakilang kalooban ng Diyos na nakatago sa loob ng sistema ng pamilya. Kung gayon, bakit nilikha ng Diyos ang mga babae, hindi lang ang mga lalaki, nang ginawa niya ang buong sangkatauhan? Dapat nating maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos sa paglikha ng mga ama at mga ina sa laman sa lupang ito. Ang pag-iral nila ay para ipakita sa atin na tiyak na mayroon tayong isang espiritual na ama at isang espiritual na ina.
Sa lahat ng 66 na aklat ng Biblia, ito ang huling hiwaga ng Diyos. Sa mga araw ngayon, hindi lubusang maunawaan ng sangkatauhan kung bakit binigyang diin ng Diyos sa aklat ng Hosea na magpatuloy upang makilala ang Diyos. Nagkukulang sila sa pag-alam sa kalooban ng Diyos. Nasusulat na siya'y paparito. Ibig sabihin, paparito ang Diyos sa lupa sa laman. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway na nagtataboy sa kadiliman. Ang Diyos ay darating sa atin, sa buong sangkatauhan na nabubuhay sa lupa. Tiyak na paparito ang Diyos. Kaya naman, sa aklat ng Hosea chapter 6, sinabihan ng Diyos ang lahat ng tao na maghanda para katagpuin at tanggapin siya. Kahit na sinabi ng Diyos na, magpatuloy upang makilala ang Diyos, sinasabi ng mga tao na iisa lang ang Diyos, siya ang ating Diyos Ama. Kung gayon, paano nila maipapaliwanag kung bakit ginagamit ng Diyos ang titulong Ama kung siya ay iisa lang? Maaari niya sanang simpleng tukuyin ang sarili bilang Diyos. Sa paggamit niya ng titulong Ama, ipinapahiwatig nito na may isang bagay na hindi malinaw na matutukoy kung gagamitin lang niya ang titulong Diyos. Bakit hiniling sa atin ng Diyos na tawagin siyang Ama? Ito ay dahil tiyak na umiiral ang babaeng larawan ng Diyos, ang ating ina. Kahit pag tinignan niyo ang lahat ng nilikha ng Diyos sa lupa, walang halimbawa ng pagbuo ng Diyos ng isang pamilya, ng may ama at mga anak niya lang. Isinama ng Diyos ang ina sa loob ng bawat pamilya. Inuudyokan ng Espiritu Santo, isinulat ni Apostol Paul ang tungkol sa bagay na ito sa Hebrews chapter 8, kung saan niya ipinahayag na ang mga bagay na nasa lupang ito ay isang anyo at anino ng mga realidad na nasa langit. Kumpirmahin natin ito. Pag binasa niyo ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 8 verse 5, nasusulat na, sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuaryo. Ang mga makalupang sistema ay anyo lang na tinulad sa kanilang mga realidad na matatagpuan sa langit. Hindi lang ang santuaryo, kundi pati ang sistema ng pamilya na nasa lupa ay isang anyo at anino ng kung ano ang nasa langit. Gaya ng mayroon tayong ama sa lupang ito, mayroon tayong ama sa langit. Gaya ng may mga anak na lalaki at babae sa lupang ito, may mga anak na lalaki at babae sa langit. Ang isang anyo o kopya ay magagawa lang batay sa orihinal nito. Ang isang anyo o ang isang anino ay hindi kailanman mabubuo nang wala ang pag-iral ng realidad nito, ang orihinal nitong anyo. Tinitingnan ang makalupang pamilya na isang anino. Naroroon ang isang ama at ang mga anak na lalaki at babae. Ipinapakita nito ang pag-iral ng ama ng ating mga espiritu at ang kanyang mga espiritual na anak na lalaki at babae. Nabasa natin ang tungkol dito kanina lang sa pamamagitan ng aklat ng 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Tugmang-tugma ang makalupang sistema sa makalangit na sistema. Gayunpaman, patuloy na inaangkin ng mga simbahan ngayon na may ina sa makalupang sistema, pero walang ina sa espiritual na mundo na siyang realidad. Hindi umiiral ang Diyos Ina, kaya ang Church of God ay isang kakaibang simbahan. Hindi talaga tayo kakaiba. Ang ating katuruan ay lubos na biblikal at direkta itong nanggagaling sa Diyos. Ang Church of God ay ang tanging simbahan na tapat na sumusunod sa lahat ng katuruan ng Diyos nang gaya ng kung paano ibinigay ang mga ito. Sinasamba ng ibang mga simbahan ang isang di kilalang Diyos, pero sinasamba natin ang Diyos na kilala natin. Kung gayon, sa halip na magtalo-talo patungkol sa bagay na ito, hindi ba natin dapat nahanapin ang lahat ng sagot sa pamamagitan ng Biblia? Pumunta tayo sa aklat ng Genesis chapter 1 para hanapin ang mga sagot na ibinigay ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang ano? Ang tao sa ating larawan. Sa ating larawan. At paano ginawa ng Diyos ang tao? Ayon sa ating wangis. Libo-libong simbahan sa mundo ang nag-aangking ang Diyos na lumikha sa tao ay Diyos Ama lang. Gayunman, ano ang sinasabi ng Biblia? Lalangin natin ang tao. Iyon ay, likhain natin ang sangkatauhan. Nakikita ang bersikulong ito. Hindi ba natin malinaw na makukumpirma na ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay hindi pang isahan kundi pang maramihan? Balikan natin ang verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Dito, hindi ba ang ayon sa kanyang sariling larawan ay nangangahulugang gumawa ng kopya ng eksaktong kinopya ang larawan ng Diyos?
lalaki at babae ang nagawa. Kung gayon, hindi ba nito malinaw na pinatototohanan ang pag-iral ng lalaking larawan ng Diyos at pati ng babaeng larawan ng Diyos? Tinatawag natin ang Diyos na may lalaking larawan na Diyos Ama. Kung gayon, ano ang dapat na itawag ng sangkatauhan sa babaeng larawan ng Diyos? Ano ang pinakatumpak na sagot? Diyos Ina. Kung tatawagin natin na ating Ama ang lalaking larawan ng Diyos na lumikha sa sangkatauhan, nagbibigay ng hininga at buhay, dapat nating tawagin ang babaeng larawan ng Diyos na Diyos Ina. Mula sa Genesis chapter 1, hindi ba ipinapaalam ng Diyos sa sangkatauhan ang pag-iral ng Diyos Ama at Diyos Ina? Dahil hindi natin makita ang espiritual na mundo na nasa ika-4 o ika-5 dimensyon gamit lang ang ating mga mata, hindi niya ba tayo pinahihintulutang makita ng malinaw ang espiritual na mundo sa pamamagitan ng mga katuruan ng Biblia? Pag tiningnan natin ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa lupa, ang lahat ng puno at mga hayop na nilikha ng Diyos ay matutukoy bilang mga lalaki o mga babae. Pareho ito sa mga tao. Bakit nilikha ng Diyos ang mga ito sa ganitong paraan? Dahil umiiral kapwa ang lalaking larawan ng Diyos at babaeng larawan ng Diyos. Ano ang magkasama nilang sinabi? Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ganito nalikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Sa aklat na ang mga hiwaga ng Biblia na nilathala ng Donga Publishing Company, tinatanong nito, bakit sinabi ng Diyos na natin? Sinabi nila na gaano man karaming teologo at mga eskolar ang nanaliksik at nag-aral tungkol sa bagay na ito. Ito ay isang bagay na walang sino mang makaunawa. Bakit ganito? Ito ay dahil tinutukoy ang Diyos bilang Elohim na isang pangmaramihang pangalan. Sa Biblia, ginagamit kapwa ang mga pang-isahang pangalan at mga pangmaramihang pangalan. Pag partikular na tinutukoy nito ang pang-isahang Diyos, nilalarawan siya bilang El. Gayunman sa Genesis chapter 1 nasusulat na, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito, sa halip na pang-isahang pangalan na El, ang pangmaramihang pangalan na Elohim ang ginamit. Sa ibang salita, ito ay nangangahulugang mga Diyos. Sa literal, dapat itong maisalin bilang nang pasimula, nilikha ng mga Diyos ang langit at ang lupa. Lumilitaw ang salitang ito sa Biblia ng mga 2,500 beses at sa pamamagitan nito lubusan nating makukumpirma na hindi ipinaalam ng Diyos ang kanilang mga sarili sa sangkatauhan bilang pang-isahang Diyos. Sa mga araw ngayon, tinawag ito ng napakaraming teologo na kilala sa pag-aaral ng Biblia ng masipag na isang hiwaga ng Biblia. Iniisip nila, bakit gumamit ang Diyos ng pangmaramihang pangalan? Wala silang sagot sa tanong na ito. Gayunman, pag tiningnan natin ang Genesis chapter 1 verse 26 at 27, napakadaling hanapin ang sagot. Pag naiintindihan natin ang katotohanan na umiiral ang Diyos Ama at Diyos Ina, ang katotohanan na ginagamit ang pangmaramihang pangalang Elohim ay hindi talaga kakaiba. Gayunman, dahil tinitingnan nila ang Biblia ng may nakapakong ideya na may iisang Diyos lang, nananatili itong isang hiwaga na hindi kailanman nalutas. Labis itong kagulat-gulat. Dahil sa pagkakaiba sa pananaw tungo sa Diyos, ang direksyon na patutunguhan natin ay magiging iba mula sa kanila. Tinuturing ng mga tao sa mundo ang Pasko na napakahalaga kahit na wala ito sa Biblia. Gayunman, tinuturing nating mahalaga ang Paskwa dahil pinatototohanan ito ng Biblia. Ipinapangilin nila ang linggong pagsamba na wala sa Biblia. Pero sumasamba tayo sa araw ng Sabat, ang ika-7 araw, Sabado, na ibinigay sa pamamagitan ng mga katuruan ng Diyos sa Biblia. Iniisip ng mga taong hindi nakakaintindi sa bagay na ito, nakakaiba ang Church of God. Nangingilin ng linggong pagsamba ang ibang mga simbahan. Pero bakit sumasamba ang simbahang iyon ng Sabado? Ipinagdiriwang ng lahat ng ibang simbahan ang Pasko. Pero bakit ipinagdiriwang ng simbahang iyon ng Paskwa? Sa mga araw ngayon, mula sa pansariling pananaw ng mga tao, ang simbahang sumusunod sa Biblia ay tila kakaiba. Higit pa rito, gumagawa sila ng isang malaking pagkakamali sa pagturing sa mga simbahang hindi sumusunod sa Biblia bilang tunay na simbahan. Kaya dapat nating husgahan ang lahat ng bagay ng batay lang sa Biblia. Dahil ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat din tayong maniwala sa Biblia. Kung nag-aangkin tayong naniniwala sa Biblia, hindi ba natin dapat na tamang sundin ang mga katuruan ng Biblia? Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang sino? Ating ina.
Ang Jerusalem na nasa itaas, iyon ay na nasa langit, ay sumisimbolo sa ating ina. Napakahalaga nito. 어머니의 심볼입니다. Verse 27. 부분이죠. 27절입니다. Sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak ng pangako, subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa espiritu, gayon din naman ngayon. Dito, ano ang ginagawa ng mga ipinanganak ayon sa laman sa mga ipinanganak ayon sa espiritu? 한다고요? Sinasabi nito na inuusig nila ang mga ipinanganak ayon sa Espiritu. Verse 30. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi nino ng babaeng malaya. 하는 여자의 자녀니라고 했습니다. 그럼 Kung gayon, sino ang babaeng malaya na binanggit dito ayon sa verse 26? 오직 Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. 어머니라고 했습니다. Binabanggit sa Galatians chapter 4 na tanging ang mga anak ni ina ang tatanggap ng pamana ng walang hanggang kaharian ng langit. 대목이 되겠습니다. Tiyak na dapat na magpakita ang Diyos Ina alinsunod sa mga katotohanang nakapaloob sa Biblia. Sa mga araw ngayon, kabilang sa napakaraming simbahan at mga denominasyon na nabuo, mayroon lang iisang simbahan na naniniwala sa Diyos Ina. Aling simbahan ito? 그러니까 Ang World Mission Society Church of God. 성교협회. Mga kapatid, wala nang iba pang simbahan. 하나님 외에는 Sinasabi ng Biblia na Diyos lang ang makakapaghayag ng katotohanan ito. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Ama sa kanyang sulat kamay na tala na, "Ako rin ay sumusunod kay Ina"? Pumunta tayo sa aklat ng Revelation chapter 22, verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, maaaring napag-aralan na ng ilan sa inyo ang tungkol sa banal na Trinity. Ito ay nangangahulugang ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay iisa at tinuturo ang katotohanan ito sa maraming tao. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay tumutukoy lahat sa lalaking larawan ng Diyos dahil silang lahat ay iisa at pareho. 그래서 Kaya ang espiritu mula sa ang espiritu at ang babaeng ikakasal na nasa verse 17 ay kumakatawan sa lalaking larawan ng Diyos. Sa ibang salita, sa Diyos Ama. Naiintindihan niyo ba? At para naman sa babaeng ikakasal, dahil siya ay ang babaeng ikakasal sa ating Ama, siya ay tinutukoy bilang ang babaeng ikakasal o ang kanyang asawa. Ano ang dapat nating itawag sa asawa ng ating Ama? Tinatawag niyo ba ang asawa ng inyong ama na ate? Tinatawag niyo ba siyang kuya? Sino siya? Siya ay ang ating ina. Sa ibang salita, ang ekspresyon na ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi ay nangangahulugang ang Diyos Ama at ang Diyos Ina ay nagsasabi. Ano ang sinasabi nila? Sila ay nagsasabing halika. Patungo kanino? Sa mga bisig ni na Ama at Ina. Gaya nito, tinatawag nila ngayon ang buong sangkatauhan na lumapit sa kanila. Halika, at ang nakikinig ay magsabi halika, at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay pumarito at kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. 그럼 이 Sinasabi ba ng Biblia na maaari tayong magdagdag ng anuman sa mga salitang ito o mag-alis mula rito? Tingnan natin ang verse 18. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Verse 19. At kung ang sino man ay mag-alis, ibig sabihin magbawas sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Sa ibang salita, aalisin ng Diyos ang kanyang karapatang pumasok sa kaharian ng langit. Hinding-hindi tayo dapat na magdagdag ni mag-alis mula sa katotohanan na umiiral ang espiritu at ang babaeng ikakasal. Walang ina. Ang simbahang naniniwala sa Diyos Ina ay kakaiba. 임의대로 Kung magsasalita ng masama ang isang simbahan tungkol sa ating simbahan sa ganitong paraan, lalo nitong pinatutunayan na bula ang simbahan nito, 거역하고 na lumalapastangan o naghihimagsik laban sa salita ng Diyos at nagsasawalang bahala sa mga katuruan ng Diyos. 그리고 남음이 있습니다. 여러분, Mga kapatid, sa global village na ito, hindi maaaring umiral ang buhay ng walang ina. Sa madaling salita, kahit sa mundo ng mga halaman at ng mga hayop at kahit sa mga kaugnayan sa pagitan ng mga tao. 어머니가 없는 세계는 Ang isang mundong walang ina ay isang mundo ng kamatayan. 어머니가 있기
Umiiral ang buhay at ipinapanganak tayo dahil mayroon tayong isang ina. 그래서 Kaya kahit sa aklat ng Genesis, makikita na ang alternatibong pangalan ni ina ay buhay. Labis itong kagulat-gulat. 나온 일이죠. 어머니 하나님의 Ang pinakanapupuot sa Diyos Ina ay ang ating kaaway, ang Diablo. 문제가 원수마귀입니다. Sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15, makikita na prenupisiyan na ng Diyos ang tungkol dito. 결국 Sa huli, 어머니가 없다. dapat na madali nating matukoy na ang mga nagpupumilit na walang ina ay ang mga nagmula sa mundo ng kamatayan. 파악하셔야 되겠습니다. 이 지구 Dapat na mabilis nating masuri at matukoy kung maaari bang umiral ang buhay sa mundong ito ng walang ina o hindi. 어머니가 Dahil umiiral ang isang ina, 이어지고 nakakapagpatuloy ang buhay at ang lahi ng buhay na iyon ay naipapasa sa bawat henerasyon. 한번 여러분들에게 Naaalala kong nasabi ko sa inyo ang tungkol dito noong isang araw. Ang mitochondrial DNA ay ang panimulang bahagi ng buhay. Tanging ang mitochondrial DNA ng ina ang naipapasa sa anak niya. 하나님께서 이런 어떤 May ganitong malalim na layunin ang Diyos mula sa panahon kung kailan nilikha niya ang sangkatauhan. Pero ngayong ika-21 siglo lang, kung kailan nagkaroon ang mga tao ng kinakailangang kaalaman at katalinuhan sa siyensya, na sinimulan nilang sundan ang bakas ng pinagmulan ng buhay ng may napakapanimulang kaalaman. Mga kapatid, hindi nilikha ng Diyos ang mundong ito nang wala ang kanyang kalooban. Ipinaalam na ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng nilikha niya na maaaring umiral ang buhay tanging pag may ina. 만드신 어떤 만물 속에 이미 다 알려놓으셨습니다만 Sa kabila nito, ang mga nag-aangking naniniwala sa Diyos ay nagdududa rito at binabaluktot nila ang Biblia. Binibigyan ito ng pakahulugan batay sa mga sarili nilang pananaw. Nagsasabing ang babaeng ikakasal ay tumutukoy sa mga banal. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay sumisigaw, halika at tumanggap ng tubig ng buhay. Kung ang babaeng ikakasal ay ang mga banal, hindi ba ito dapat na ipahayag bilang ang espiritu at ang mga babaeng ikakasal? Nang ang Diyos Ama na iisa at ang Diyos Ina na iisa rin ay nagsabing, ang nauuhaw ay pumarito sa akin. Ang mga dapat na lumapit sa kanila ay ang mga banal. 너무나 Higit pa rito, ang tumatawag sa kanila ay tiyak na ang Diyos. 이런 내용을 Kahit na madaling maintindihan ang Biblia, dahil hindi nila naiintindihan ang mga katuroang ito. Nagdurusa ngayon ang maraming kaluluwa dahil sa mga maling katuruan. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Ephesians chapter 4 verse 4. 가지고 있는 그 Dapat na alam natin ng eksakto kung ano ang kahulugan ng mga bersikulong ito para hindi tayo mahadlangan. May isang katawan at isang espiritu. 이와 같이 너희가 부르심에 Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. 또 하나요 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. 하나이시니라고 했습니다. 하나님도 Dahil sinasabi nito na isang Diyos, maaaring mamali o magkaroon ng maling pag-intindi ang mga tao. Pagkatapos ng mga salitang ito, ano ang sinasabi? 만유의 At Ama ng lahat. 여러분 Mga kapatid, tinuro ba kailanman ng Church of God na mayroon tayong dalawang Diyos na ating mga ama? 없습니다. Hindi kailanman. Ilang ama ang naroroon? 분이십니다. May iisang ama. 에베소 4장에서 Iisang Diyos lang, ang Ama, ang binabanggit sa Ephesians chapter 4. 로서 May isang Diyos bilang ating Ama. Hindi natin tinatanggi o ikinakaila ang katotohanan ito. Gayunman, pag tinignan natin ang Genesis chapter 1, tiyak na umiiral din ang Diyos Ina, hindi ba? 존재했습니다. Hindi ba binabanggit si Ina sa Galatians chapter 4 verse 26? 어머님 등장하십니까 안 하십니까? Hindi ba siya binabanggit sa Revelation chapter 22 verse 17 bilang ang babaeng ikakasal sa Espiritu? Sa orihinal na Biblia na nakasulat sa Hebreo, ang Diyos Elohim ay binabanggit ng mga 2,500 beses. 이런 Sa pamamagitan ng lahat ng katuroang ito, naniniwala ang Church of God sa Diyos Ina. Ito ay isang tamang katuroang matatagpuan sa Biblia. 우리는 Pag naniwala tayo hindi lang sa Diyos Ama, kundi pati sa Diyos Ina, 그 모든 pinagtitibay at sinusunod ang lahat ng katuroan nila, maaari tayong maging ang mga makalangit na anak na makakapasok sa walang hanggang kaharian ng langit, tama? 거기에서 Sinabi ng Diyos na, huwag magdagdag o mag-alis. Walang makakapagbago sa katotohanan na umiiral sina Ama at Ina. 될 수가 없어요. Kaninong salita ito? 말씀이니까. Ito ay ang salita ng Diyos na nagbukas ng daan ng walang hanggang kaligtasan para sa atin. Ang langit ay ang ating bayang pinagmulan. Pag umuwi tayo, kung mag-isang naroroon ang ating ama nang wala ang ating ina, hindi tayo labis na masisiyahan. 어머니가 안 계시면 고향집의 그 분위기 행복하지가 않습니다.
하나님께서 Tanging sa mundo kung saan naroon kapwa sina ama at ina, binibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang kasiyahan. Ipahayag nating lahat sa buong mundo na pumalupa na ang ating makalangit na ina at akayin ang lahat ng tao sa buong mundo patungo sa mga bisig ng makalangit na inang Jerusalem. Umaasang tumanggap kayo ng maraming biyaya sa salita ngayong araw. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.